Welcome back Ay, may sa mga pamangkin at listeners namin. Ako ang pinaka-slimy sa mga uncle nyo. Uncle Octopus. Siyempre, kasama ko dito, the man who needs no introduction pero magpapakilala pa rin. Go ahead, sir. Ote Troy po. Kwentuhan lang muna tayo ngayon. Yan. Ayan, live na nga tayo. Totoong live tayo. Wow! Kailan natin huling ginawa to, Uncle? A while. It's been a while. Yeah. Oh, let's say yung a while natin, it's almost a year, yung a while. Uh, Tama? Oo, mahigit. Almost a year, no? Kasi, ba't nga ba natin napag-desisyon ng wag na mag-live ulit? Or what changes ba nangyari nun? Ba't di tayo nagla-live? Para hindi ma-reveal yung mga lihim natin kasi nadudulas ka. Ba't ako lang ba? Meron din sa grupo natin nun. Ay, hindi ako nga lang. Di depensa ano pa sa Yung gusto ko mo. sa'yo, willing kang umamin. Oo. Pero yan din ang, tawag dito, yan din ang ititip ko sa'yo, huwag kang aamin kahit anong mangyari. Linggo ngayon nagsisimba yung mga tao, baka habang nasa simbahan sila, nakikinig sila sa stream natin. O hindi, baka naman baka nakauwi na galing ng anong oras na din mag-aalas 12 na rin eh. O anong oras ba mga misa? Baka tapos na. Pre, linggo ngayon, oras-oras may misa. Oo nga, sa bagay. Oras-oras yan pag linggo, Chong. So, gusto ko nga, kapag homily, pre, kastikos. Kastikos yung mag-homily. Oo, yung mga recording natin dati. Yan ang magagandang idea, di ba? Ipe-play nung pare. Ewan ko lang kung hindi maging balang mundo ng simbahang Katoliko. Dito, tag dito, ang mismong topic is inspiring pro gamers. Pero may isa lang tayo kilala. Inspiring pro gamers. Pero hindi, isa lang. bukod ba kay Olivera, meron ka bang ibang kilalang pro gamer? Wala masyado kasi hindi naman talaga ako into the pro scene even nung araw. Ako din naman. Pero iba yung tama ni Olivera, diba? Oo, iba. May pinapanood sa akin si Uncle kanina, nabigla ako. Ang galing! Napakagaling. And tag dito, lahat sila doon, alam mo yung tipong yung top 10 players, top 20 players ng mundo sa StarCraft. Lahat sila doon, talagang sobrang galing. Pero yung World Championship, yung IEM Intel Extreme Masters, yung Katowice ng 2023, yun ay isa sa mga pinaka-historic and kahit yung mga nagka-cast doon, kahit yung mga event organizers would all agree na it's the best na World Championship in the past 11 years. Kasi 11 years running na yan na talagang historic, talagang memorable talaga. What made it so historic? Yung talagang napukaw yung puso ng fans at viewers. Kasi yung StarCraft, sobrang figured out na Yun yung the way they describe yung StarCraft. Sobrang figured out na niya na wala nang surprises almost. So, pagdating ng mga World Championship, expected mo na ang magkikita-kita sa finals. Yung mga sobrang 8 years. Yung mga kilala na. 8 years on na, sila lang yung nagkikita. Sila Maru, Serral, Raynor, Hero, basta yun at yun lang maririnig mo sa finals. Si Dark, yan. Yun at yun lang maririnig mo. And sobrang upset na meron kang marinig na bagong pangalan. And of all people, I guess kahit sinong marinig mong pangalan na hindi yung 5 o 6 na sikat na tao, talagang napakalaking upset. Pero si Olivera kasi, pasok siya dun sa World Championship, pang rank 21. Kumbaga, out of yung chances ng mga mananalo, pang 21 si Oliver sa mga posibleng manalo. So talagang kada laban niya, upset talaga. Talagang underdog siya lagi. Tapos siya pa yung
Siya pa yung nagtagumpay sa huli, no? Tapos dinescribe ko pa sa'yo Well, sige, kanina, di sige. ba, yung tawag dito, yung sitwasyon ng StarCraft na yung isa sa mga tinalo niya, si Serral, 90% win Mm-mm. rate against, or over 90% win rate against Terran. Tinalo niya yon. Tapos yung nakalaban niya sa final, si Maru, three-time world champion na yata yon. Sobrang galing nun na yung mga unit sa StarCraft 2 na-nerf dahil dahil sa kanya. Dahil sobrang husay niya gumamit. Hindi, walang magiging excitement, so kailangan bawasan yung lakas ng isang unit. Parang ganong level yung tinalo niya. Kumbaga game changer yung tinalo niya. Dahil nanonerf nang wala sa oras eh. So anong tag dito? Anong take away mo dun sa interview niya? Kasi yung interview, let me just say, ano talaga, yun talaga yung parang nag-solidify sa kanya bilang parang people's champion talaga siya. So, O yun yung nakalagay doon. Parang yun nga isang sa mga comment sa nung live. ah Parang people's champ yung nakalagay doon, something like that. Ramdam mo yung yung ilang practice, yung ilang talo yung kailangan niyang lunukin para maging champion lang. Tsaka yung sinabi sa kanya ng tatay niya, di ba? You're the best player in my heart. Oo, Yun. yung dinidescribe niya Yun. na 0-6 siya eh, dun sa previous na World Championship. Pero hindi Oo. championship, sa ano pa lang yun, eliminations, ganun. Na 0-6 siya. Sabi yung tatay niya, just don't give up. In my heart, you are the best player. Yan, Oh, yan. para... napansin mo ba na bandang time na yun, parang naiiyak na yung nag-i-interview sa kanya? Kasi napaka-charismatic talaga. After nun, dun talaga bumigay luha nung nag-i-interview. Talaga nagpunas na siya after that line. Yeah. Kahit na sabihin natin ilang beses siya natalo, gusto niya yung ginagawa niya. Kaya eager siyang i-push yung yung mga bagay-bagay. Sige, talo ko, wala akong paki. Basta importante, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Tsaka may tag dito, gusto niya talagang ding manalo. Tsaka matyaga siya, 'di ba? Sa part din ng interview binanggit niya parang 15 hours, 12 to 15 hours siyang naglalaro ng A day. StarCraft. Oo. And Ano yet kayong trabaho nito outside of that? wala pro gamer 'yan eh. So yan mismo yung Oh. source ng income niya. Wala yung ibang gagawin. Tapos unless pwede siguro may mga tag dito, yung mga endorsement, ganun. May mga Sponsor. sponsor siya, ganun. Pwede. Pero yung price sa esports yun talaga yung yung source of income niya. Tapos sabi niya 12 to 15 hours siya naglalaro for 8 years. So iba din yung iba din yung kumbaga yung dedication niya. And also yan yan din yung pagkakaiba ng normal na tao sa yung pa nga, sabi niya sa interview sa pinakasimula. I'm a normal man. And oo, totoo yun. It can feel like that pag nandun ka sa stage ng mga gaming gods. Diba? Tapos siya lumaban siya, nanalo. It can feel like that. I'm just a normal man dito. Tinalo ko yung mga mga bathala ng gaming. Pero, Totoo. yun lang yung pakiramdam niya. Si Oliveira is still worlds apart from tayo, mga normal na tao. Where I don't think kung wala akong trabaho na kaya kong maglaro 15 hours a day for 8 years. Or kahit for a week lang eh. Baka bumigay din ako. So yung fortitude ng mga pro player na yan, yung mental fortitude nila is also something else. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Totoo yan. Kasi ako, ang pinakamatagal kong laro ay usually start ng 4 a.m. Tapos matatapos ako ng 7 p.m. 8 p.m. Sabi natin ilang oras yun. Let's say almost 15 na din, di ba? Pero depende yun sa nilalaro ko. Yan nga, diba? Nagagawa ko lang yun sa mga RPG. Yung mga Witcher 3. Ano pa ba inadik ko ng ganyan? Arkham Knight. Yan yung mga laro talaga na kailangan mo talaga mag-focus or maglaro doon ng let's say oras-oras, di ba? Pero yung sabihin mong magsa-StarCraft to ko lang, tapos
okay sana kung panalo ka lagi, pero hindi rin naman. Diba? And to give, siguro, baka yung viewers natin, baka di naman nila alam kung ano yung StarCraft. Parang bigyan ka ng idea kung gaano kabigat mentally laruin yung StarCraft. Yung mga pro, Totoo. yung mga pro players, merong metric dyan na ano actions per minute. Ibig sabihin yung kung ilan bagay yung ginagawa nila in the game per minute. So, ang mga ginagawa mo naman dyan kiklik ka sa structure mo, meron kang bubuing something, Mm. i-click mo yung army mo, may papagawa ka, papupuntay mo, paatakihin mo, ah, yung mga workers mo, papupuntay mo sa mineral, para magtrabaho sila, mga ganon. So, ikaw, sa palagay mo, ilang actions per minute ang average ng isang pro gamer? 15 to 20 actions per minute. 420. Ay! 420? Meron silang 420 ginagawa in a minute. Masipag! And per minute yun, ang isang game ay roughly 15 to 30 minutes. 30 minutes, rare yun, pero around 15 minutes ang inaabot na isang game. So, alam mo yun, yung dire-diretso kami ginagawa from start to finish. Eto, since nagdodota ka, di ba, pag magdodota ka, may mag-ano ka, di ba? Maglalasit ka ng creeps. Oo. Mga ganyan. Which is Tapos, wala akong pasensya. Ganun. babantayan mo yung HP ng creeps mo, i-deny mo rin yung sarili mong creeps. Walang-wala yun sa dami ng gagawin mo sa StarCraft. Walang-wala yun. So, siguro, Totoo. for perspective, yung actions per minute mo sa Dota, I would say, sa 300 lang siguro yon, 300 actions per minute. Kasi hindi naman ganun kadami talaga yung gagawin mo sa StarCraft, ganun yung mga pro. Yung normal na tao, ako, ang actions per minute ko ay around 120 at peak, diba? Per second may dalawa akong ginagawa. May dalawa akong kinlik na something, ganun. Pero siguro yung ano na yan, peak yun ng game, para on average siguro nasa 80 ganyan, 80, 90. So yun ang pagkakaiba ng normal na tao. Yun ang totoong anormal man. Pero yung pakiramdam ni Olivera na nandun siya sa mundo ng mga bathala, nagigets ko yun. Feels like ako yung normal man dito. Yung parang 420. Kasi binibilang ko sa isip ko eh. Kasama na dyan yung pag-scout ng troops. Basta yung nakapag-StarCraft ka, di ba? Minerals. Tapos Bespin gas. Yan. Tapos yan. yung pagbaba mo ng mga pag-rate- structure. Oo. Tangina madugo. Pag na-download mo yung replay ng games nila, tas pinanood mo from their perspective, may mo yung screen nila talagang palipat-lipat, tas yung mouse nila daming ginagawa. Di ba nga minsan naliligaw pa tayo? Asan ba yung ano ko? Asan ba yun? Bawal. Yung mga building. Bawal yung mga building na tinayo mo. Hindi ka uubra sa pro nun. Kaya yung sinasabi ko na pag lumaban ako sa pro, kahit wala siyang keyboard, mananalo pa din siya. Totoo yun. O kaya mouse lang. O kaya keyboard lang, wala siyang mouse, mananalo pa rin yun. Mananalo pa rin ang pro laban sa akin. Malamang. Pero iba yung ano niya, iba yung dating ng interview na yun lang masasabi ko. Kasi ako, yung mga interview kasi na pinapanood ko mostly yung mga nanalo sa Oscars, sa Academy Awards, ang pinakamalinis na interview para sa akin yung kay yung kay Will Smith. Tangina, yun ang pinakamalupit na interview, pre. Hindi tinawag pero nanampal. Hindi, ang pinakamagandang interview is yung kay
Kihoy Kwan, yung sa ano, and Everything Everywhere All at Once. Kasi Okay. iba rin talaga yung pinagdaanan niya. Kasi 'di ba, siya yung bata sa Indiana Jones Temple of Doom. Ngayon, after no, nagkaroon pa siya ng isang pelikula about kids. Naging cult, ano rin yun, naging classic din. Ang nangyari after nun, wala na. Ah, Tapos, parang ito yung pinaka-comeback niya sa ano, ito yung after nun, sunod na flop. Hanggang sa nag-retire na siya sa ano, hanggang nag-retire na siya sa pag-artista, di ba? Pagbalik niya, ayun, pasok siya sa ano, nanalo siyang um, Best Supporting Actor ah, sa Everything Everywhere All at Once. Kasi pag pinanood mo yung interview, yung ano, yung speech niya, ano siya tanggap niya na natapos na yung career niya eh. ah. Kaya nung May ganung moment din si Olivera eh. Sabi daw sa kanya ng mga kakilala niya dapat mag-retire na siya. Pero kasi hindi siya nga nag-ano. hindi siya makachamba, hindi siya makapanalo eh. Pero sa pustahan niya na Uncle, ilan ang ad sa kanya? Familiar ka ba doon sa ganun? Malamang mga tipong 1:20 yung ganun. Kung ako yung magre-rate nun, papanoorin ko at the time. Oo. Siyempre wala ka idea na siya yung nanalo, mga 1:20 yan. Kung may cap yung ano, yung basta kung ano yung pinaka mababang rate, yun yung ilalagay diyan eh. Na 1:20 ganyan, 1:10. Tangina pwede na no? Kung may uso lang pustahan yan dito. Wala akong website na makita eh. Wala na, Ba't di mo? ano. Pero nung pinanood mo yan, kanino ka talaga nagro-root sa kanya na manalo? Hindi ko nga napanood yan mismo ng live. Hindi ko naman binabantayan yung ano, yung mga pro. Nanonood lang ako Mm. ng, let's say merong makast niya. Yan yung sinend ko sa'yo, si Winter Gaming, ay Winter Starcraft. Doon lang ako nanonood lang ako ng Oo. mga kinakast niya from time to time. Tapos nakita ko nga yung ano, parang championship, hindi familiar yung pangalan. Wow, how interesting. Tapos yun na ito, wow, ibang klase. Tapos tinanap ko yung mismo ano, nakita ko yung interview niya. Wow, what a guy. Someone to look up to. Oo. Tsaka yung ano, yung paghihirap din naman kasi niya as ano. Kumbaga talagang ang daming oras yun ang ginugol niya para lang makapag-champion ng ganun. Oo. Anyway, meron ka ba ibang gusto sabihin tungkol kay, ano, kay Oliveira at ang kanyang milagro ng Oo. 2023? Asa na siya ngayon? Naglalaro pa rin ba? Oh, naglalaro pa din siya. Although ewan ko lang kung nasang stage na ngayon ng World Championship. Malamang wala pa. Matagal-tagal pa, mga bandang ano yan eh. Oo. Middle of the year yan. If I'm not mistaken. Or mga fair months din yan eh. Pero grabe. Nung pinanood ko yun, nung pinapanood mo sa akin yun, sabi ko ba okay ah. Mahilig pala si Uncle sa mga ganito. Madrama din pala si Uncle. Alin yung ano? Yung game mismo o yung interview? Yung interview. Yung mga magandang drama lang kasi talaga naman nakaka-inspire si Oliveira eh. Totoo. Ay, nako. Anyway, next topic tayo. Kamusta ang viewing experience mo sa Cone Geass? Nung una, di ko lang paano ko isisingit sa schedule. Yun talaga yung struggle na parang, sandali, naglalaro ako. Tapos kung maglaro, ang natitira na lang sa akin, ito na lang. So, saan ko siya isisingit? So, napakahirap talaga ng saan ko siya, yun muna yung nasa isip ko naman nakarang araw. Saan ko isisingit to sa akin daily viewing? Parang wala akong mapaglalagyan. Pero so far, naitawid ko naman. Ikaw ba, naitawid mo yung 10 episode na pinangako natin? Maabot naman ako ng episode 8. Okay. Siguro ako yung first 10, nabitin ako sa first 10, so kailangan ko mabot ng 11. Kasi ang episode 10 is about sa pag-setup nila ng Battle of Narita eh. Kung saan lalabas ang 4 Holy Swordsman, sila Todo, yung matanda, yung babae.
So sila una nagpakitang gilas pero hindi pa nga sila masyadong na-highlight doon. Ang pinaka na-highlight doon si ano na, yung, kasi may paborito ako eksena doon yung sinabi ni Lelouch na, ano ba yun? Yung sinabi niya na, kapag nalampasan natin to, magiging warriors kayo. Okay. May ganun siyang linya doon yung ipapakita mo na doon bago niya sabihin yung line na yun. Yung mga Black Knights na tinamaan sa balikat, nagsisigaw, namatay. Yung pang ano, May that's Black yung Knights kasi na yung nga pinaka pala na, no? By that time. oo, meron na. Kasi 'di ba originally ang Black Knight sila ano lang si Ogi, Si si Kalen. Kalin, si Lelouch, yung isang gago, yung blue ang buhok na may bandana, yung babae. Yan. Hindi ko kabisado ang pangalan nila Pero alam ba, Uncle, nag-research ako about that. Oh, Ano pala yan, Uncle? Walang manga na pinagbasihan pala yan. ang Code Geass. Oo. That's interesting. Nagkaroon na lang ng manga Walang, after nung anime, no? yeah, Kasi may after the mga anime, manga it's yan eh. So, originally anime talaga siya. That's interesting. oo. Nagpa-research ako kasi wala daw source material yan. Kaya kung papansinin mo, 'di ba, may mga sponsor sila ng season 1. may product Ah, placement yung Pizza Hut. oo, may Pizza Hut, may samot-sari, 'di ba? Papa-order ka So, talaga eh. Yung ano pa, yung stuffed crust pa. Yung paborito niyan. Ang paborito ni Sisi yung stuffed crust. Laging 'di may ba? kesa sa bibig. Kasi ang tingin diyan ng management during that time is hindi papatok kasi nga walang cult, walang following. Kasi walang manga, walang kahit ano. So originally ni-release yan as an anime. Nabuo na lang yung visual novel, nabuo na lang yung manga after the After nung ah anime release niya. oo. Well, Um, not the first of its kind na walang tag dito source material. Nangyayari naman talaga yun sa anime. Ang naalala ko dyan, Zoids. Na oo, Zoids. wala ding manga yun eh. May anime lang. Si Blue Liger, Yung original na Zoids. Zoids oo. Century something. Void Century. Na pinalabas sa Channel 7 nung araw. Oo. Nung bisita ko noon, parang tapos na yung pinalabas yung isang buong season ng Knockout, Hajime no Ippo. Oo. Puta, yun pinalit nila. Gusto ko yung boxing. Sabi ko, grade 3 ako noon. Pero nood ko, ba? Natapos ko naman sa TV. Maganda din naman, pero Oo. not as Pa, strong as others. pasado. Ando siya sa term na pasang-awa na Oo, yun. maganda, maangasan ka dun sa mga gumagalaw na hayop. Hindi ka naman Tas mabobore. robot. Yun naman ang Oo. sabi ko doon. Hindi siya Ma-action. boring. Pero itong si Code Geass, alam mo bang sa Channel 5 yan pinalabas dati? Oo. Ganda nga nung ito masasabi ko, ang ganda ng Diba? dub. Ang ganda ng dub. Oo. Hindi corny, hindi cheesy. Ganda ng boses ni Lelouch. Commanding. Oo. Para doon ako unang siguro napanood ko to parts lang ng season 1 tapos yung ending ng season 2. Ito, hot take ba to? Mas maganda yung Tagalog dub kaysa sa English or Japanese dub. Yung sa English, yung English kasi medyo OA Yung Japanese dub naman for me Siyempre yun yung standard. normal, regular. Oo, yun yung standard. Normal, regular. Pag bumalik ka ng soft drinks, pabili nga pong Royal. Ayan, Royal. Pero ang Basta ganda, yung Royal. basta ang ganda ng pagkaka-dub nila nung Code Geass sa TV5. Oo, pero yung Tagalog dub, makukumpara ko yun sa umorder ka ng soft drinks pero binigyan ka ng float. Oo, yun. Yeah. yung ang ganda ng pagkakaboses kay Lelouch, andun yung commanding, tas kasi di ba hindi siya nagpapahalatang natataranta siya. Oo. Yung pero kapag may tawag yung inner monologue niya. yung inner monologue niya, ramdam mo biglang nagbabago yung pagiging commanding niya na ano nangyayari, putang ina, parang gano'n yung parang madadala ka din. Oo. Hindi yung parang hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa part, hanggang doon sa yung ending mismo niya.
Para sa akin, mas okay yung Tagalog dub. Kaso ang hirap ata makahanap ng kopya nun ngayon. Hindi ko lang alam kung meron sa YouTube. Parang may nakita ako eh. Pero yung mismong anime ay hindi HD. Oo. O ano? Before, napanood ko yan English dub sa YouTube. Kompleto pa eh. Yung panahon wala pang copyright na Ah, hindi pa gano'ng kahigpit sa copyright way back meron. 2010. Meron 42 episodes. Oh, nasan yung 8? Yan ang ewan ko. Tsaka parang Hanapin mo. hindi ganun kaganda yung yung audio quality. Parang ni-record lang sa TV Ang uso pa naman dati, VCR. Yung re-record mo yung papanoorin mo. Yeah, oo. Sa Ay, VHS. hindi nga kompleto eh. May playlist lang pero iba-iba yung nandito. Diba? Mahirap makahanap ng kopya niya na akin. Pero totoo nga maganda yung link na shinare mo sa akin sa nanonood ng hentai. Yes, ng anime. Dudulas ako, sorry guys. Mga ng anime, mas gusto ko yung link na yon kaysa dun sa dati kong pinapanooran. Kasi dun sa dati kong pinapanooran, same lang din naman tayo ng servers. Pero kahit anong server, grabe yung lag. Ayan. Yung kahit na okay naman yung internet, din naman kailangan mag-buffer, nagbabuffer siya out of nowhere. Kasi tag dito, sobrang daming niloload na ng mga cookies, mga ads. Oo, ganun. And, Pero ang kinabwisitan ko dun sa link na binigay mo sa akin, yung ads. The fuck, bago ako makanood, 6, 7 pindot, close tab. Yun lang yung kinabwisitan ko, pero yung pag na-play mo na, dire-diretso, 24 ganda. 24 minutes. Tsaka I never skip the opening and the closing. Talaga. So ba? Talagang hindi ko, kahit ako hindi ko ini-skip eh. Parang treat sa akin yun eh. Oo. Tsaka yung first 10 episodes niya, hindi ganun kabagal. Like sino nga bang sa natin kinukumpara to? Gundam Seed. Gundam Seed. May hot take to. Check mo nga muna kung may viewers tayo. Makakatanggap tayo ng bad reaction susunod ko sasabihin. Sige, sabihin mo, palabas natin to. Demon Slayer. Ano meron? Ang bagal kaya. Ang bagal din Ang bagal kaya ng takbo. Hindi ko matandaan eh. Basta siguro sa akin okay lang kasi ang may charisma naman si Kamado. Sino bida doon? Si Tanjiro. Si Tanjiro. Oo, Tanjiro Kamado. So, di naman ako masyadong doon na nabagalan doon. Nabagalan ako doon kasi parang what the fuck, ano ba? Okay sana kung kung parang One Piece na yung One Piece na mabagal man ang takbo pero may mga magagandang dialogue per episode. Kasi yung sa Demon Slayer kasi may mga part talaga na na dull moments. Okay. Well, sabagay, fan ako ng One Piece, so walang dull moment talaga sa akin doon. Pang-anime na pwede kong makumpara. Matagal na kasi napanood nung pinanood ko yun Demon Slayer kaya di ko din ma-recall eh. Ano bang experience ko doon. Pero ang nararamdaman ko or ang naalala ko ngayon is okay naman nung pinanood ko. Yan, dala naman ako. Isa pa pre dyan sa yan nalimutan mo. Bakit ang Code Geass di mo nalimutan? Iba yung iba yung ginagaya mo pa kaso nauuwi ka sa Seto Kaiba pag naglalaro tayo. yan. Hindi ko ginagaya. Ganun, yun lang talaga yung na-troll sa akin yun. Kahit bago ko napanood. So, maaaring na-influensyahan ako. Kasi kailan ba pinalabas yan? Kailan ko ba unang pinanood yan? College pa ako. Alam ko, pag naglalaro talaga kami kahit sa opisina dati. Yung opisina namin dati may dotahan sa loob. Would you believe? Yun ang gusto kong opisina. I do. Kasi totoo lang marami ng gimmicks sa opisina ngayon Marami silang mga para maramdaman mo na okay naman dito kahit pangit yung trabaho mismo. Anyway, may dotahan doon. Good talaga. Pag nananalo,
Tawag dito, may theatrics. Pag natatalo, may theatrics pa din. Kailangan panalo ka sa ano, panalo ka sa puso Trash ng talk. viewers. Oo. So parang sabi ko, sabi mo nga, di ba pwedeng Lelouch v Britannia? Hindi. Seto Kaiba ka talaga, Uncle. Seto O, Kaiba. oo na, sige na, Seto Kaiba na. Kailangan mo ba talaga ulit-ulitin yan? Kailangan ko ipasok sa'yo yung pre na Seto Kaiba ka. Sige na nga. Hindi ko naman tag dito. Ano tawag sa ginagawa ko? Hindi ko naman dinideny kung talaga Seto Kaiba yung natunugan mo eh. Di Seto Kaiba. Okay din Oo. naman yun. Seto Kaiba, okay. Okay na, tanggap na ni Uncle. So, di natin i-bring up to in the future. Seto Kaiba. So, ito, meron akong ano dito naisip ko to habang pinapanood, isang what if. What if, sa halip na si Lelouch ang binigyan ng Gias, si Suzaku. Kasi, Naku! di ba, paglabas ni Sisi dun sa parang kunwaring poison gas, ang Oo. unang pinatay nung Britanian si Suzaku. What if in that moment nag-connect sila ni Sisi tapos siya yung binigyan ng Gias. Nagkandaleche-leche na yung buhay nila. You think? Oh, hindi. Ano muna, simpleng tanong muna. Ano yung magiging manifestation ng Gias? 'Di ba kay Lelouch, the power of kings, 'di ba? Pwede siya magbigay ng command sa tao. Kay Suzaku, ano sa palagay mo? Kaya niyang gawing honest lahat sinong tao. Oh, that's Yung kuno, interesting. yung pag sinabi niya, ano ba talagang ginawa mo? Kasalanan mo ba talaga yung pagpatay kay ano? Aamin, ganun. Papapaamin niya lahat. Yun lang yung nakikita kong ano niya eh. Yun, base sa personality niya, no? Oo. Papapaamin niya. Kasi yun talaga yung gusto niya eh. Gusto niyang magbago ang Britannia from the inside. Or pwede rin naman yung Gias niya can influence what others think. Hindi, sa akin, mas okay na yung una Parang- mong kasi pasok sa karakter ni Suzaku. Pero kung tutusin, boring yung pag gano'n yun. Ang boring nung palabas kapag kay Susa ko talaga napunta. Well, maaari. Hindi eh. Ito yung naisip ko dyan eh. Kasi, pag ganun na nangyari, I think ang main protagonist pa rin natin doon, si Lelouch pa rin. Pero, may part kasi doon na sinabi ni Lelouch kay Sisi na nausog yung schedule ko, napabilis yung mga plano ko. Ibig sabihin, kasi parang chance happening na nabigyan siya ng Gias. Pero yung mga mastermind type na kagaya niya ni Lelouch, hindi yan umaasa sa tsamba, hindi yan umaasa sa makasakaling magkaroon ako or tumama sa loto, mga ganun. Lahat ng plano nila is Hindi tulad natin, no? Oo. In short, di tulad natin. Kumbaga, meron siyang plano na base sa mga realistic na mga mangyayari. So, may plano siya eh. May plano siya kung paano niya patutumbahin yung Britannia nang wala siyang superpowers. And sa akin, interesting doon. Ang hirap isipin kung anong balak niyang gawin. Paano niya ma-achieve yun. Pero that's interesting. And I think magandang plotline niya na nabigyan ng Gia si Lelouch, si Suzaku. Susa ko. Tapos tinutuloy niya yung gusto niya na babaguhin niya, gagawin ko matino yung Britannia. Pero ang nagiging hadlang sa kanya, si Zero pa din kasi nagdudulot siya ng kaguluhan. Tapos ang tension doon, nagkikita sila sa school, tapos madalas muntik na niya magamit yung Gias niya kay Lelouch na sino kaya talaga si Zero? Mga ganong moment na muntik na Magiging ma-reveal. uncontrollable. Oo, yung mga Magiging uncontrollable. Yung parang nangyari kay kay Euphemia, ganun. Yun, Uy! kaya. Basta yung mga parang suspense moment na akala natin marireveal na siya si Zero pero somehow may nangyari para maitago niya identity niya. Mga ganon. I think that's interesting na alternate universe. Yes, interesting. Pero kahit kailan kasi hindi ako believe sa character ni Susa ko eh.
Parang ano, ang character kasi ni Susanoo is the good boy type. Na whatever, parang si ano, siguro kung may kukumpara ko siya sa napanood kong series, ang nakikita ko sa kanya si Jon Snow. Ganon. Oo, kasi si Jon Snow, 'di ba, ano siya, yung kailangan niya lang yumuko kunwari or kailangan niya lang mag alis ng konting honor sa sinabi niya. Pero hindi niya magawa kasi nagbitaw na nga siya ng salita. Parang what the fuck? Eh kailangan mo nga ng tulong noon, ba't hindi ewan ko basta. Ah, Masyado kasi masyadong idealist si Suzuko eh. Ano yung gusto niyang gawin? mm, isipin Gagawin mo kong nga, gagawin kong matino ang niligtas na. Britanya. Ah, Niligtas niya na niligtas na siya sa tawag nito sa isang mock trial or fake trial. Fake trial naman talaga 'yun eh. Tangina na, bumalik pa talaga siya doon. oo. Ang justification niya is pag hinayaan kong mangyari to, yung ibang mga Japanese hindi na pagkakatiwalaan ng Britanya. So parang gusto niya mag-set ng matinong example Example. even at the cost of his own life, which is well, medyo Well, may point na kailangan mong bitawan yung ideals mo in place of your life kasi kahit sino masasabi na mas may magagawa si Suzuko kung buhay siya kaysa kung nagpaka-martyr siya. 'di ba? Eh kung sumama na lang siya kay Zero on that spot, eh di sana mas mabilis ng pinrogress ng istorya. Nung part Eh, nga na yun, gusto ko ng sige, gamitan mo na ng GS mo, convert mo na, pre, i-convert mo na. yun nga eh. Go. Nakakainis yung part na yun eh, no? Para siya masyado siyang, yun, sobrang idealist. Pero yung moment na yun, alam mo yan, parang katulad yan ng sa Gundam Seed na at pag nagsama si Atron tsaka si Kira, tapos na yung series. 'Di ba may mga ganong moment Oo. din eh na magkikita si Atron tsaka si Kira, tapos sabihin ni Atron, Kira, sama ka na sa amin. Si Kira, hindi, mga kaibigan ako dito, kasi hindi pa rin sila nagsama. Kahit sa unang season may ganong moment, sa pangalawang season may ganong moment ulit. Parang ano kasi Sa talaga eh, pag nagsama yung dalawang protagonist, tapos na yung laban. pero sa Code Geass kasi kung titingnan mo kahit magsama sila, it will still be a long and hard fight. Sa bagay, oo nga Isi no, kasi at some point, nung bandang dulo, nag-join forces din naman sila, hindi naman natapos kagad. isipin mo kay Schneisel pa lang nahirapan na sila noon. Sa Mas bagay, nauna pa nga nilang matalo ang emperador ng Britanya. you have a point. Hindi to Hmm. kagaya ng hindi to kagaya ng code ng Gundam Gundam Seed. Seed. Pero kung sabihin natin magsanib puwersa nga ang mga lintik, mas mapapadali lang ang buhay nila. Yun Na lang. parang wala silang masyadong poproblemahin, iisipin. Pero talagang mahihirapan pa din sila kay ano. Si Schneisel kasi lelouch na walang walang konsensya. Kasi walang masamang nangyari sa kanya. Hindi, bukod sa walang Oo. konsensya, parang wala din siyang walang tragedy sa buhay niya. Kasi si Lelouch, pinatay yung nanay niya eh. Which is another na naman. Which is tangina parang another panloloko na naman sa kanya ng tatay niya, which is Oo. transfer lang naman yung consciousness ng nanay niya dun sa isang babae. Sa bata. Oo. Which is also, Okay, gusto mo. in the first place, willing naman talaga yung nanay niya na gawin yun. Na maging gago. So parang gago ka rin eh, no? Oo. Gago ka. Ewan Eh, ko. Yun yung part na may tawag nga ako kay Nanali, PWD. ano yun? Anong ibig sabihin? Person with disability. Bakit? Nakakatawa kasi na lumpon, bulag Ah, pa. Putang ina mo. Kinumpleto mo na lahat ng pwede. oo nga eh. Para Kaya talagang nga, yung simpatya mo na kay Natalie the whole time.
Ang ano kasi doon, oo, si Pachako na kay Nanali, pero anak ng Toko naman. Grabe naman kayo magsulat ng karakter. Para namang, Wala nang kalaban-laban eh. Ano? oo, wala, ano ba? Well, Walang kalaban-laban, walang kahit anong, yung bang, at least wala hindi talaga eh. at least hindi amputee na ano, tag dito, tanggalan ng ano. At least may kamay pa siya, nakakapag origami pa siya. Ay, Diyos ko. Well, may point ka doon, pero sadyang ano talaga eh. Yung gusto ko mapagandahin yung ano, yung parang sitwasyon niya or hindi gawin joke time eh. Parang ano ba, yung Pagkaanin. looking at pagaanin, pero talagang walang kagaan-gaan, pre. Well, Isipin mo, bulag ka na, tapos tinakwil pa kayo ng tatay mo, tapos naka-wheelchair ka pa. basta, ka-wheelchair ka pa. Eh, kinupkop naman siya ng Ashford family. Okay na yon. Sa bagay, Binigyan pa sila ng ano, ng tagapag-alaga. Si Sayo ko. si Sayo ko na magkaka-espada. Naging ninja pala. Which is, I Oo. mean, I guess, nasa Japan sila. Not impossible. Saka isa pang nakakabwisit. Kagabi nga naging comedic naging comedic joke ko pa nga dito sa bahay. Di ba ang pangalan niya si Lelouch V. Britannia. Ah. So nag-isip sila siguro ng bagong pangalan, no? Sige, palitan na lang natin yung apelyido, di na makikilala yan. Palitan natin, Lamperouge. Pwede na yan, di na makikilala yan. Lelouch Lamperouge. Di na makikilala yan. Parang ano, tapos, okay na. Lamperouge, sigurado ka, sir, paano naman yung itsura niya? Paano naman yung ano? Okay na yan. Pinalitan na natin ang pangalan, di na yan makikilala. Sa bagay, ang tawag dito, kilala ba ng mga tao yung mga royalty at the time? Parang hindi din naman kasi parang si Charles mahigit 80 din ata yung anak niya na heir to the throne. So, kumbaga kung Pero- alam mo, kilala pero, ba ng public yung mga heir to the throne? Hindi din naman siguro. I don't know. Pero kasi prominent yung mga pangalan eh. Kinupkup ka sa Japan. So, ano ka? Kilala ka. Di ba? Well, may peking background siya eh. So, siguro yon. Siyempre, yung mga taong in the know, malamang alam nila. Pero the wider public, siguro wala lang. Parang, ay, Lelouch Lamperouge. Yung mga kagaya ni yung mga kagaya ni Shirley. Yan, ay, Oo. ito, pogi lang to, pogi. Parang gago. ang depiction kay Shirley from the very beginning, parang parang simple-minded lang na high schooler. Simple-minded high schooler na na paano ba to? Napatay kay Lelouch right from the very Yeah, beginning. exactly. Patay na patay siya kay Lelouch. Patay na patay. Tapos, pinagsalitaan pa niya ng hindi kagandahan si Kalin kasi nga nagsiselos siya. Meron ba? Sa part yun? Lutang na ata utak ko. Sa part yun? Anong Yung sinabi niya? Yun yung part na parang yung pinapaamin nga niya, tas sa bad trip si Kalin. Parang, what the fuck? Ano ba? Tropa ko yan. Anong episode na ba yan? kami sa... Episode 9? Ito yung si Susa ko isa sa nasa... Okay. So, hindi pa ako umabot dyan. Kaya pala, okay. Hindi pa pala ako umabot dyan. Okay. Kasi naman yung parang tingin ko sa kanya, kasi may mga eksenang nagkikita si Lelouch tsaka si Kalin. Tapos, siya naman, nakita niya na mag-uusap sila. Hindi naman siya girlfriend. Wala siya karapatang magselos. So, ang move na lang niya is, Lelouch, Kalin, may klase tayo, baka mali tayo. Inabalan na lang niya, parang gano'n. So, parang normal naman. Tapos na nagkita sila sa clubhouse, welcoming naman siya, mga gano'n. Oo, ganun. Tapos nakita sa banyo, inintay ko lumabas si Kalin nung nasa banyo eh. Ay, lumabas si Shirley, biglang papasok. Ano ginagawa niyo? Ano talaga yung dalawa? Ano dumi-dumi niyo? Wala eh. May lang talaga. Ito lang yung sabagay, okay, makes sense din naman kasi dun sa clubhouse, dun nakatira si Lelouch. So siya lang yung may extrang damit. Pero papaisip ako dun, parang
magdadala ng damit dun sa kasamahan nilang babae na nabasa yung damit. Yung nag-iisang lalaki nyo pang kasama yung uutusan yung gawin yon, hindi pa isa sa inyo yung gagawa. Ano ka ba? Ang tawag diyan pre, ano? Ang tawag diyan Ano? opportunity. At Bakit hindi mo magagawin 'yon? again, kung mga totoong tao yan and in real life, hindi papayag yung mga babae na nandun na si Lelouch pa yung ano. Kumbaga, magbibigay ng damit si Lelouch pero ang magdadala, babae din. Gano'n. Pero Si Shir in this, si Shirley o kaya si ano? si Millie. Oo, o kaya si ano, si Ana. Si Natakot sa Ana. 11. Si ano, yung parang magiging science something, Oo, science nabaliw. officer. Oo, yung nakita lang si Hindi, Nina kasi, hindi Ana, kaya Nina pala. napapaisip ko Sorry. eh. Okay lang, okay lang. Sorry. Di ba gumagana pa yung alaala ko? Nina yun eh. Si Nina. Nakita lang si Yuffie, basa na. Di ba yun ba talaga role niya doon? Huwag sabihin hindi. Well, si Yupi nga, basang-basa kay Si kay Suzaku. Suzaku. Unang kita pa lang eh. Nagpasalo pa. Antibay, di ba? Yung pa pati, iba yung lakas niya, no? Superhuman yung lakas ni tag dito, ni Suzaku. Kasi sa totoong buhay, hindi mo kakayanin yun eh. Ang taas sa binagsakan nun. Ang average ng isang tao, sabihin na natin napakapayat ni Euphemia, let's say 40 kilos. 40 kilos, sasaluhin mo galing sa at least one story high. Yung 10 kilong bigas, ang bigat nun eh. Imagine mo yung 10 kilong bigas ipapasa sa'yo galing sa second floor, sasaluhin mo. Then, imagine mo 4 na gano'n, sasaluhin mo sabay-sabay. Di ba? Hindi mo kakayanin yun. Pero siya ganito yan. May computation dyan, Uncle, para malaman mo. Ngayon, for example, 50 kilos, di ba? 50 kilos yung babagsak sa'yo. Tandaan natin na ang gravity is equals to 9.8066 meter per second. So, per second sabihin natin squared. Yes, per second squared. Ngayon, imumultiply mo yan doon sa metro ng babagsakan. Doon sa nakita natin, building yung bumagsak eh. So, sabihin natin nasa around 100 meters. 'Di ba? Let's say around 50 meters mo lang from the ground. 10 meters lang siguro. Parang di naman ganun kataas. Sige. Sabihin natin 10 meters. So, tumatakbo yan ng 98.06 meter per second squared. Yun yung babagsak sa'yo. So, ang ending niyan, let's say, pagbagsak sa'yo niyan, tumatakbo ng 98, parang sumalo ng motor niyan, pre. Tumatakbo ng 40 meter, let's say, around 9.81. Without the assistance of gravity pa yun. In layman's term, patay si Suzaku pag sinalo na yan. Dapat hindi kaya eh, no? Pero yung salo niya parang wala lang. Parang sumalo ng unan eh. Oo. Unless, superhuman din si Euphemia and 2 kilos lang talaga siya. Yung kabuuang bigat niya. Di ba? Kaya parang, okay, sige. Pero alam mo yun, nung nakita ko yun, imposible to eksena to. Pero sige na nga. Ito yung nangyari. Or baka naman hindi ganun kataas yung pinanggalingan. Kasi may pinakita namang kumot na lubid. Or kurtina na tinali-tali niya. Baka naman hindi ganun kataas. Na hanggang sa sunod lang na bintana. 'Di ba? Parang tanga. Baka naman hindi ganun talaga kataas. Okay, pero sinalo niya na walang kahirap-hirap, hindi malang natumba, pre. Well, sabi nga niya, tumanggap siya ng military training. So, baka malakas talaga. Malakas talaga si Suzaku. Well, okay. Sige, malakas na siya kung malakas. Pero balik tayo sa what if mo na kung siya mabibigyan ng Gias. Parang, it's really okay naman siguro, pero it's hard to imagine. It's hard to imagine na parang ang gusto kong protagonist is medyo maangas, hindi yung laging pa-good boy. Tapos ang interesting lang kasi talaga, ano kaya yung plano? Paano kaya i-achieve ni
Lelouch, ano yung original na plano niya kung hindi siya nabigyan ng Gias. Na ano ko na-pick yung imagination ko dun eh. Naisip ko rin yan nung habang pinanonood ko. Pero kasi nung ina-analyze ko na masyadong mabait tong hayop na to. Gagamitan niya lang to sa kabutihan. Tapos wala rin mangyayari. Puro kabutihan na lang talaga. Hindi naman to, hindi naman Superman ang usapan dito. Ang usapan natin dito, pagbagsak ng ng isang imperyo. So, Pero in actuality, di rin naman nila pinabagsak, di ba? tanong ko, napanood mo ba ang Cardcaptor Sakura? Na anime? Hindi. Hindi. Hindi ko natapos yun. Kasi kung napanood mo, makikita mo yung resemblance ni sino to? Si Suzaku tsaka ni Lee Shaoran. Oo, yung paano ba to? Yung partner ni Sakura na nagsusungit pero patay na patay pala. Exactly. Di ba? Nakapanood naman ako ng season 1 yan. Hindi ko nga lang talaga na dire-diretso. Pero yung personality ni Suzaku, dapat sa siya sa ganun. Sa yung magical girl na yes, may peligro sa mundo pero hindi it's not an evil world kagaya ng mundo ng Code Geass. Yep. Pero let's say sa first 10 or 11 episodes kasi kailangan mag-extend ng isa kasi nabitin talaga ako sa Battle of Narita eh. Pero sa first 11 episodes na napanood ko, gusto ko siyang tapusin. Talagang gusto ko ulit-ulitin. Gusto kong ulitin yung mga eksena leading to the Black Rebellion. Black Rebellion ending yun eh. Ngayong season 1, di ba? Oo. Yun yung gusto kong malaman na what if nagtagumpay ang Black Rebellion? Yan ang pag-iisipan natin diba? Next episode. Kasi pag palang pinag-usapan natin, magandang topic yan pero next episode natin yan. Oo. You know what I think? Yeah, with yung context na sinabi mo na nilabas lang to for marketing. Baka isang season lang talaga to. And talagang 50 episodes. Hindi, isang season, 25 episodes lang ang isang season. Episode 25, nasa Black Rebellion na tayo ng itong na to. Kasi ang original plan talaga dyan is 50 episodes. Ngayon, parang nagkaroon ng what do we call this? Nagkaroon ng parang di ba after season 1 may parang pahinga pa tapos may nagkaroon ganun, di ba? So nagkaroon ng time yung writer to make some changes sa istorya. Okay. So kaya ganun nangyari. Di ba kasi pang marketing lang. So isang season lang talaga to. And kaso bumenta, nagustuhan ng mga tao. Kaya nagkaroon ng season 2. I think ang original na plan dito is tapos na yun sa Black Rebellion. Tapos parang kumbaga i-hint na lang na susunod Britannia pero wala nang makakapigil kay Lelouch ganun. Tapos na siya sa season 1. Hindi na talaga nila dudugtungan. Pumatok sa masa. Kaya siguro nagkaroon ng season 2 talaga. Maganda rin naman kasi kaya pumatok sa masa. Hindi naman siya yung tipong parang pumasa lang dahil pasang-awa. Hindi talaga. Unlike yun sa ibang Even watching it now, talagang talagang classic eh. Kumbaga hindi ko siya nagugustuhan today dahil lang sa nostalgia. Talagang maganda siya even now. Kahit napanood ko na siya. May something eh. Ako nga, 'di ba, minarathon ko 'yan nung college. College ko napanood ng buo 'yan eh. Tapos ngayon ko lang siya ulit-inulit. Usually pag nag-uulit ako ng palabas, hindi talaga maganda naging resulta. Pero iba to. Iba to. Mas nakaka-eager panoorin, mas nakakatuloy-tuloy ako. Mas okay yung kinalalabasan. Mas para mas naiintindihan ko yung eksena. Yung unang panood ko nito, yung tinapos namin kasama yung mga frat boys. Hindi pa. Ganto yan. Nasa university ako noon. Tapos weekly pinapalabas yung Code Geass nire-release. So kami naman papanoorin namin. Syempre, kapag nandun ka na dun sa last episode ng season 2, syempre, gusto mo mapanood. So kami, inintay talaga namin yung pinaka-earliest release, tapos pinanood namin. Ang mga kasamahan ko nung nanonood.
Yung mga, what you call this, ayun mga frat boys, mga mama. Oo, mga katulad mo, ganun, mama. Well, mas Mga, mama to mga to kasi tumanggap ng hazing to. ikaw ba, Pumasa. sumali ka ba? Ay, hindi. Puta, bahala sila. Ano, sasaktan niyo ako. Nabis ko eh. Bahala kayo dyan. Okay lang. Sige, sa inyo na yung mga, ano nyo, yung honor, yung glory. Basta dito lang ako. Yun Sa nga. inyo na yung honor and glory, basta masaya ako sa buhay ko, di masakit. Tapos, syempre, andun na sa ending nun. Pero naiiyak na ako. Puta, parang, syempre napa-look away ako dun sa monitor. Tapos pagtingin ko Oh. sa kanila, umiiyak na din. Yung mga mama. Kasi yung ganda talaga. Iba talaga yung ending ng Code Geass. Ibang-iba. Tsaka hindi typical kasi yung ending niya. Napaka unique in some ways. Um, yung sa Death Note kasi pag pinanood mo, namatay din naman si Kira doon, 'di ba? Namatay din naman si Light Yagami. Masasabi mong satisfying yung pagkamatay niya eh. Pero dito kasi sa palabas na to, alam natin yung magiging kahantungan niya, 'di ba? Uh, nag-end siya na hindi satisfying sa viewers. Para sa akin hindi siya satisfying kasi nga namatay. Pero napaka-satisfying sa para sa mga characters sa binuo dun sa istorya. Para sa plot ng story, Oo, diba? It all makes sense. Ito Yes. pagkakaiba kasi si Kira, alam mong psychotic eh. Hindi mo siya gusto. You wouldn't want him as a, kumbaga, maiwan siya sa mundo sa lahat ng mga pinaggagawa niya. Well, ako gusto ko during Eh, that time. Talaga. Sa I akin, support him. ang take ko talaga, actually, he deserves it. So, maigi na rin at nawala tong walang yang to. Pero si Lelouch kasi, iba eh. 'Di ba? Parang, oo, may mga ginawa siyang questionable. Pero alam mo na kung nabuhay siya, mas maigi yung maigi yung kalalagyan ng mundo. Alam mo 'yun? Parang mas okay na mabuhay to. Bakit masyado siyang martir? But all right, I get it. 'Di ba? Kaya nakakalungkot mamatay si Lelouch. Sa akin si Kira, all right, you had it coming. So wala talaga. Tama lang 'yan. Yes. Yung kay Lelouch kasi, oo, parang ano na siya doon. Sabihin nating nakakalungkot mangyari yon sa kanya. Pero yung mga questionable stuffs din naman kasi na ginawa niya is medyo, paano ko ba masasabi to? Talagang questionable din eh. May kukumpara mo din sa ginawa ni Kira, di ba? Yung tawag nito, may mga gusto niya lang namang mapatay ang tatay niya, pero pinatay niya sarili niyang kapatid kay stepbrother niya, which is for me, that's questionable. Sabi ko nga, I am my brother's keeper. So, para sa akin, ano yun? Napakalaking question nun. Sa pa lang parang episode 2 pa lang 'yun. Oo, episode 2 pa lang yun eh. Ano pa bang mga question ginawa niya sa buong tinakbo ng istorya natin? Madami. Hindi ko pa lang maalala ngayon kasi rewatch nga eh. Alam mo namang alaala ko. Oo. Pero may mga times talaga na tawag dito, questionable na yung judgment ni Lelouch. Pero yung judgment niya kasi is pure logic eh. Oo, yun. Hindi Yun pati. naman yun yung judgment na parang Parang tropa mo naman si Suzaku eh. Sige na. Magkasundo na kayo para hindi na kayo mag-away. Parang ganun. Oo. Para tsaka si Susan ko rin may diferensya para sa akin, hindi si Lelouch. Kasi para sa akin on point yung pinupunto ni Lelouch every time eh. Yung kay Susan ko kasi isa alam mo yung kanta sa New Wave, may title yun eh. Wishful Thinking. Hindi realist si Suzaku. Oo. Sacrifices have to be made.
nasa ano tayo eh, nasa magulong mundo tayo kahit ba't tayo din naman sacrifices have to be made every day. Nagkasakripisyo tayo ng oras ng laro natin para makapasok sa trabaho. Tama, tama. 'Di ba? Para sa atin, para sa ibang tao, maliit na bagay 'yon. Pero para sa aming gustong maglaro, malaking ano 'yun. Kasi meron tayong hinahabol na uncle, 'di ba? Na parang high and low pag naglalaro. Yan, tama. Pag out natin sa opisina, nandun tayo sa low part. So kailangan ma-feel natin yung void na 'yun sa puso natin. Para pag natulog tayo, pag higa natin, we can say, I'm satisfied. Pikit mo na yung mata Satisfied with mo. my day. Yeah. Yan. I'm satisfied. Pikit na natin yung mata natin. Pagising natin, doon na mauubos ulit yung high na dinala sa atin ng laro sa trabaho. Malulaw na naman. Parang gano'n yung everyday cycle. Mm. Yun yung ano eh. Yun yung sacrifices that have to be made eh. Na kailangan natin bawasan talaga na yung ma-reach lang natin yung peak natin that day. Na kahit alam natin gusto pa natin ng isa. Gusto pa natin ng another hour of playtime or Minsan another 2 nga, hours. hindi pa wala ka pa dun sa, hindi ka pa satisfied pero alam mong wala ka ng oras. Oo. Just, okay, hanggang dito na lang, and then you just move on. Minsan pa nga 'di ba, yung sacrifice natin is hindi lang sa oras ng laro eh. Minsan pinagpapalit natin ng tulog natin para sa laro. Ayan. Which is, dapat Diba? dapat wag Talagang diyan ka Diba? talo. Diyan ka talo pag Kaya hindi kasi, mo binigyan yan ng yung mga tulog yung sarili mo. yan yung mga questionable ginagawa din natin everyday. Yan. Na-justify na lang natin by saying na gusto ko naman tong ginagawa ko. Tapos pagdating mo naman, na-reach mo nga yung peak mo sa gaming, pero kasi nga pinabayaan mo yung tulog mo. Pagpasok mo, laglagan ka mo. Yan. Or you're not really in a good mood. Magigising ka, may isip mo, fuck, I'm not in the mood for working today. Anong sakit ang magandang magawa? Yan. Yan, exactly. Diba? Hindi tatama rin ka na pumasok. Oo. So, pero kung ikukumpara natin yung kay Deluxe, nandun siya sa part na alam mo yung mga sakripisyong dapat magawin. Kasi tayo, gumagawa tayo ng sakripisyo, pero putang ina, for our own sake lang eh. Siya kasi gumagawa siya ng sacrifices sa tao. Pero not just for his own sake, para mapabagsak ang Britanya, yun naman ang main goal. Pero tsaka para ano na lang din. Well, di ba sa season 2 nga, magkakaroon pa sila ng sarili nilang parang isla ba yun? Ang kagustuhan, home base yung mga yun. Ang kagustuhan talaga, ang talagang motivation ni Lelouch, para naman talaga kay Nunnally. Ang gusto niya, para hindi kailangan, kasi technically nagtatago sila sa Japan eh. Alam mo yun, gusto niya hindi kailangan nasa peligro si Nunnally na magagamit silang gusto niya peaceful yung mundo para kay Nunnally. So si Nunnally talaga yung motivation niya the whole time. And para sa kanya, sa isip niya, hindi magiging safe si Nunnally hanggat hindi niya napapabagsak ang Britanya. So, diba? Parang stepping stone lang yung Britanya. Kung safe naman si Nunnally, di ba? Ibig sabihin nun, safe na rin halos lahat ng tao. Yun din. So, yeah. Yun yung ano niya, tawag dito, yun yung parang yung masquerade niya na, hey, Japanese, ginagawa ko to para maging tayo, kalaban natin lahat ng Britanya. Pero sa totoo lang, hindi importante sa kanya yung ibang tao Si Nunnally lang talaga the whole time. Pero, alam mo yun, para supportahan siya ng mga tao. Para sa inyo tong ginagawa ko, let's go. Diba? May ganun siyang may ganun siyang mag-present ng sarili niya sa public. Which is, lahat naman tayo may Kumbaga siya kasi, yun yung mask na gusto niyang isuot eh. Diba? Ay, magkakaroon ng episode na ganyan, diba? May episode na ang title, Masks or something. Sa season 2 yun, hindi ako nagkakamali. Yun yung mask eh. Kasi totoo lang, dyan sa palabas na yan, merong mga ipinaparating na philosophical, wala kasi si Splorkis eh. Si Splorkis yung magaling may pangalan pa siya dyan sa mga ganyan guys. Samantala kami ni Uncle, pinapaliwanag lang namin yung nakikita naming pinapakita dun sa palabas. Diba? So, yung lahat tayo may sinusuot na maskara. Sino ba talaga tayo pag wala na yung maskara na yun? Yeah. And anong purpose ng maskara? Sinong minamanipulate natin?
Mga ganun. Oo. May mga ganong tema nga De, yung Code Geass. yun ang gusto ko dyan eh. Mas nagustuhan ko yan compared to compared to Death Note. Kasi ang Death Note is ano lang eh. Um, parang tagisan lang ng utak ni Light tsaka ni L. Nung nawala si L, medyo nag-downfall na din yung istorya. Parang Ah, wala ng ano, alam mo, ay, parang wala ng, kasi yun yung pick niya eh. Yung downfall talaga, yung ano, yung L versus Light, 'di ba? totoo. Pero may mga may mga teams din na pinaparating yung Death Note. Like, ah, ano ba? Dapat mo bang, kumbaga, if you, kung meron kang means, okay lang ba na ikaw ang tumapos sa kasamaan sa mundo? Parang ganun. Or, Will you mas, be the judge? Judge, kumbaga, jury, and executioner, 'di would you ba? be the worst evil if it means na maaalis mo yung kasamaan sa mundo? Diba? May mga ganun din siyang team. Okay lang ba na may masamang mangyari kung may mas malaking kasamaan na matatanggal mo? Yun yung main, I think yun yung main na question ng Death Note na tool, which is kaya kong patayin kahit sino, papatayin ko yung mga kriminal, parang ganun. Oo. Ikaw ba? Ako? Kasi Delusion Light is ano eh, is almost the same person but different ano eh. Different But they're situation. the same person, different situation, and different weapons of mass destruction. 'Di Yeah, ba? yeah, yeah. Oh. So, ano mas pipiliin mo doon? Death Note Code o Geass? o Geass? Power of the Kings. Ano na tool? O Oo. ah Ano mas gusto mong gamitin? mas malakas naman yung Death Note by a large margin, 'di ba? Pero Almost may ebidensyang naiiwan or may ano, may ebidensya. may traces eh, 'di ba? Malalaman kagad kung nasaan ka. May Tanda ganun mo yung ba? ano, Oo, may ganung ginawa si Eldon. Pinapanood niya lang yung kay Ray Penber. Ah, hindi Pinapanood kasi niya lang in a specific district. pero 'di Nalaman ba kagad na taga doon siya. yung dito yung resource na kailangan mong magawa, yung level ng intellect para maisip mo yung strategy na yon. Hindi basta-basta yon, 'di ba? Oh, well, totoo. So, almost to the point na matatawag kong sandata ng duwag, coward's weapon yung Death Note. Kumpara mo sa Gias, kasi face to Na face, mukha eh, 'di no? ba? Face to face. Kailangan niyang Oo. pumunta doon, ilagay yung katawan niya doon sa harap ng kalaban niya bago niya magamit yung 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 Tsaka pag power niya. pag Death Note kasi, hindi mo na magagamit yung tao eh. Pag sinulat mo doon, papaliwanag mo lang doon kung ano dapat ang muna niyang gawin, kung paano siya mamamatay, 'di ba? Unlike with the Power of King, so yung Gias mismo na uutusan mo siya, napakinabangan mo muna, then pwede mong sabihin mamatay siya after. Para sa akin, mas gusto ko yung Gias kaysa sa Death Note. Kasi kay Death Note, okay, pag namatay ito, tapos na. Pero yung Gias kasi, kunwari may inutos ka sa isang tao na to, yung utos na yun, pwedeng mag-result into a uh, much bigger favor kaysa sa'yo. Di ano pala ang tanong mo pala ano yung mas gusto kong Oo. gamitin. Death Note kasi mas mas malakas na sandata yon kaysa sa Gias. Pero yung mas gusto ko bilang bilang kung meron talaga akong choice, Gias pipiliin ko kasi ayokong mabrand yung sarili ko na duwag ako. Yun talaga yung tingin ko sa sa Death Note eh. Weapon of Cowards. Kaya gusto ko face to face Gusto, tayo. Anyway, so, meron pa ba di ba tayo ang ganda ibang ng what if natin? Nauwi sa Porsa. meron pa ba tayong ibang pag-uusapan tungkol sa Code Geass? Wala na. Mauuwi na sa iba itong usapan natin. At lumilikot na tayo, Oo, lumilikot nagsisimula na na yung imahinasyon mo eh. Ikaw talaga eh. Bakit? Dami kayang ganyan sa Facebook. Bait-bait kong bata. Nagbibigay lang naman ako mga situation lang naman ang inaano ko. Hindi naman ano.
Okay. Sige, sige. If you say Mm. so. Ano? Oh, Okay na. Okay na to episode na to. oo, okay na to, okay na to.